Sa bawat haplos at sa bawat galaw, ay alam kong may isang babae na umiiyak at nagdurusa sa kawalan. Ngunit dahil nagpatalo na ako sa bugso ng kaligayahang aking natatamasa, paano ko pa ba maaalala ang babaeng ito? Buti pa si paring Edgar. Tumama sa asawa. Bukod sa maganda at sexy na, mabait pa at masikaso. Kahit napaparami na kami ng inom, ayos lang sa kanya. Buti ka pa pare. Sinuwerte ka sa asawa. Hindi ko maiwasang hindi mainggit. Natigilan siya sa pagsali ng Emperador Brandy. Napatingin siya sa akin. Bakit mo naman nasabi yun? Tanong niya. At ngayon, pareho na kaming nakatingin sa misis niya. Napapalapit at may bitbit na isang platitong sisig. Oh, heto ng pulutan niyo. Huwag naman kayong magpapakalasing masyado ah. May pasok pa kayo bukas. Paalala ng asawa niya matapos ilapag ang sisig sa lamisita. Oo, mamaya ikaw naman ang pupulutanin ko. Pagbibiro pa ni pare. Ikaw talaga. Hindi ka na nahiya kay paring June. At sabay pa kaming napangiti ni Mari. Huwag kang mag-alala Mari. Sanay na ako dyan. Nasabi ko na lang. Kayo talaga? Hindi ka naman ba hinahanap ni Maring Lin yan? Baka hindi niya alam na nandito ka ha? Sus, yung kumari mong yan, nahulog sa duyan. Wala nang pakialam sa akin yun eh. Pero ang totoo, kanina pa siya text sa akin. Sa naisagot ko, natahimik si Maria. Halatang ayaw niyang magbukas ng usapin tungkol sa sinabi ko, kaya mas minabuti niyang magpaalam na lang. O siya, maiwan ko na kayo. Nag-umpisa na yung pinapanood kong teleserye eh. Pagkaalis ni Maria, tinuloy na namin ni pare ang inuman. Muli niyang sinalinan ang baso ko at nilagyan ng yelo. Mukhang may problema kayo ng misis mo ha. Pagpapatuloy niya sa usapan. Napaisip ako. May problema nga ba sa pagitan naming mag-asawa? Inaalala ko yung mga nagdaan na araw. Pansin ko na nagiging mainitin ang ulo niya. Lagi niya akong inaaway sa bahay. Kaya nga ba ayokong mag-stay sa bahay eh. Si misis kasi pre. Lagi niya akong binubungangaan. Hindi ko na siya makausap ng maayos. Lagi niya akong sinisigawan. Paliwanag ko. Normal lang sa mag-asawa ang mag-away. Basta't huwag niyong ipakita sa mga bata. Lalo na sa panganay mong si Jonah. High school na yun. At may isip na. Eh yun nga ang problema pare. Wala siyang pinipiling lugar at oras. Kahit pa nasa harapan ng mga bata. Bigla akong nalungkot. Pag ganun, huwag mo na lang patulan. Huwag mo na lang sabayan yung init ng ulo niya. Ano ba kasing pinag-aawayan ninyo? Ano nga bang pinag-aawayan namin? Yung pag-uwi ko ng 10 oras ng gabi? Yung pag-uwi ko ng lasing? Yung kinukupit ko sa sahod ko? Pero syempre, hindi ko to sasabihin kay pare. Lalo na yung pambababae ko. Ewan ko nga ba dun? Ang init ng dugo sa tuwing makikita ako. Dapat nga ako yung nagagalit eh. Kasi biruin mo pare, hindi na niya ako pinagbibigyan. Halos 3 buwan na yata eh. At ito ang dahilan ng pambababae ko. Kaya ba nagbe-beer house ka? Naging seryoso si pare. Nabigla ako doon. Hindi ko inasahan ang pagsagot niya ng ganun. Paano niya nalaman ang pang-good time ko? Si paring Elmer siguro. Nagkatinginan kami. Kanino mo naman nalaman pare? Tanong ko. Sa totoo nga, Anya. Gusto kong magalit. Gusto kong magalit kasi hindi tumupad ng usapan yung isa kong kumpare na si Elmer. May usapang lalaki kami na walang makakaalam ng pambi-beer house namin.
Si paring Elmer bang nagsabi sa'yo pare? Paniniyak ko. Hindi. Ang totoo nang hula lang ako. So kasama mo rin pala si Elmer. Hindi ako naniniwala. Alam kong matalino si paring Edgar. Pero siguradong may nagbigay pa rin sa kanya ng idea. Pare, hindi naman sa nangihimasok. Pagpapatuloy ng kausap ko. Walang masama sa pang-good time. Pero sana, alam mong limitasyon mo. Sana hindi ito nakakaapekto sa pamilya mo. Tandaan mo na hindi lang pera ang nasasayang sa beer house, kundi pati panahon at oras mo na sana'y nalalaan mo pa sa pamilya mo. Tama na pare, alam kong ginagawa ko. Hindi ko na siya pinatapos. Huwag ka sanang magalit pare. Paalala lang naman ang akin. Nakatingin ako sa hawak kong shot glass. Natulala ako, gawa ng mga bagay na naglalaro sa aking isipan. Nasa tamang katinuan pa naman ako, kaya nauunawaan ko pa si paring Edgar. Isa pa pare, baka naman may dahilan si Mare kung bakit hindi kanya pinagbibigyan sa kama. Mas mabuti pa itanungin mo siya. Kausapin mo ng mabuti. Dagdag pa niya habang hawak ang kaliwang balikat ko. Nag-iisip ako ng mga bagay na posibleng dahilan kung bakit hindi niya ako pinagbibigyan. Ang lagi niyang dinadahilan, pagod daw siya sa kakaisikaso sa mga bata, lalo na kay Bunso. Nahatid sundo niya sa elementary school. Pagod din daw siya sa mga gawaing bahay at lalo na sa paniningil niya sa mga pautang sa 5-6 ng tita niya. Kinuha kasi siyang kolektor. Dagdag kita daw. Pagkatapos ng shot ko, nagpaalam na ako kay pare. Nawalan na rin ako ng ganang uminom kaya hindi na namin naubos ang isang bote. Pare, mauna na ako Baka hinahanap na ako ni Mrs. Pero ang totoo, ibang bahay ang pupuntahan ko. Napainit na kasi ng alak ang buong katawan ko. Kaya naman ngayon, naghahanap na. Sakay ng TMX motor ko, nilisan ko ang bahay ni paring Edgar. 2 kanto ang pagitan mula sa bahay namin. At imbis na kumanan ako pa uwi, kumaliwa ako ng diretsyo, papuntang bayan. Along the highway, may isang maliit na beer house na malimit puntahan ng mga kalalakihan. Hindi kasi ganun kaganda ang lugar. Tapos iisa lang ang videoke. Pero kami ni paring Elmer, madalas magpunta dito pagkatapos ng trabaho. Siya ang nagyayaya sa akin dito. At dito sa lugar na ito, nakilala ko si Diana. Pagpasok ko sa loob, wala pang ganoong tao. May 2 lalaki na nagkakantahan doon sa gitnang table sa tapat mismo ng karaoke. Nakita ko si Diana na nakatayo doon sa may counter. At nang makita niya ako, bigla siyang sumigla at mabilis na lumapit sa akin. Oh, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan na si Elmer? Pagsalubong niya sa akin. Hindi kami nagkita ngayon Niyaya kasi akong tumagay ng isa kong kumpare. Sagot ko. Ganun ba? Halika, upo tayo. Sa pag-upo namin, isang kampay lang ng kamay niya at kumilos na agad yung waiter sa counter. Dinalan niya kami ng isang ladies drink at 5 bukas na San Mig Pilsen, isang platitong mani, at isang kaha ng Marlboro Lights. Oh, teka, hindi pa ako mo-order Reklamo ko. Hinorderan na kita. Ganyan din naman ang orderin mo, di ba? Hindi na ako nakaangal. At napilitang inumin ang mga nabuksan ng serbesa. Naalala ko yung sinabi ni paring Edgar kanina. Mukhang mapapalustay talaga ako ng pera. Lumapit naman sa amin si Dina, ang babae ni Elmer. Nilapitan niya ako. Nasaan pala si Elmer? Tanong agad niya. Naku, wala siya. Pero baka pumunta na yun maya-maya. Pero di ko sure Sagot ko. Naku, sayang naman. Kung kailan pwede na kaming ilabas, dun pa siya wala.
Padabog na umalis si Dina. Naiwan kami sa table ni Diana na magkatitigan. Nagulat kasi ako sa narinig ko. Pwede na silang ilabas ngayon? Sa halos isang buwan kasi na pagpunta-punta namin ni parang Elmer dito, ni minsan hindi pa namin na ilabas ang dalawang babaeng ito. Liban ngayong gabi. Mukhang napaswerte ako. Ginanahan tuloy akong uminom. Inakbayan ko si Diana at napatingin sa kanya. Ang puti-puti niya. Totoo ba yung sinabi ni Dina? Tanong ko. Oo. So ano? Ilalabas mo ba ako ngayong gabi? Wika niya. Pagtingin ko sa oras, pag-aalas 11 na ng gabi. Oras na kaya hindi ko na nagawang ubusin ang iniinom ko, kaya't umalis na kami. At isa pa, atat na ako. Simple lang si Diana. Hindi man ganun kaganda, pero hindi rin naman pangit. Malakas ang apil niya dahil sa maputi siya at sexy. At paglasing ka na, yun lang naman ang mahalaga, diba? Ang magandang katawan ng isang babae. Umangkas sa TMX ko si Diana. Nag-check-in kami sa pinakamalapit at pinakamurang hotel sa bayan. Hindi ko na nga inalala na baka may makakita sa aming kamag-anak ko kakilala. Sa pagpasok namin, ay sinulit namin ang oras. At sa isang iglap lang, naubusan ako ng lakas. At sa isang iglap lang, naubos ang laman ng wallet ko. Binayaran ko ang serbisyo ni Diana. Patay kang bata ka. Halos natangay ng kalahati ng sahod ko. Hinatid ko na ulit si Diana at umuwi naman akong kakamot-kamot. Ano na naman kaya ang mainam na idadahilan ngayon? Nasa daan pa ako'y pinatay ko na ang makina ng motor ko. Itinulak ko na lamang papasok sa bakuran. Ayokong may magising pa. Pasado 1:00 na kasi at mukhang tulog na ang lahat dahil patay na ang mga ilaw. Iginarahe ko na ang motor. Dumaan ako sa likod bahay, sa may kusina, tulad ng lagi kong ginagawa. At nang buksan ko na ang pinto, biglang nagliwanag ang ilaw. Bakit ngayon ka lang? Nagulat ako sa biglang pananalita ni Mrs. Nakatayo siya sa tabi ng switch at nakapamewang. Hindi ko inaasahan to. Ba't naman kaya hinihintay pa niya ako? Hindi ko alam kung ano nga ba ang nangyayari sa asawa ko. Kung tingnan siya o kung tititigan siya, parang hindi angkop ang edad niya sa itsura niya. 40 pa lang siya pero ang aga-aga niyang losyang. Parang 10 ng anak niya, gayong 2 lang naman. Napasubo kami ni parang Edgar sa inuman eh. Buti na lamang at nakahanda na ang idadahilan ko. Aba, napapadalas yata ang pag-uwi mo ng madaling araw. Patuloy niya habang nakatingin sa wall clock. Siyempre, iiwas ako. Lynn, pagod ako. Gusto ko nang magpahinga. Pero mukhang hindi ako lulusot ngayong gabi. Sana man lang nag-text ka. Para hindi ako nag-aalala sa'yo. Habang nag-uusap kami, ikinandado ko na ang pinto. Siya na may nakatayo lang doon. Parang tigre na anumang oras. Handa nang kagatin ang bihag niya. Wala akong load eh. At hindi pa rin siya huminto. Di sana, nakitext ka kay paring Edgar. Wala din siyang load. Walang load? Samantalang tinext ko si pare at nag-reply siya. Makulit talaga. Sabi niya sa akin kanina wala siyang load. Baka kakaload niya lang. Halatang nanggigigil siya. Napapakagat-labi pa. Para matapos na, naglakad na ako papuntang kwarto. Pero nang madaanan ko siya, bigla na lamang niyang kinabig ang braso ko. Kinakausap pa kita, sigaw niya. Bawat kataga, punong-puno ng galit.
Nagkatinginan kami. Nakadama ako ng kaba dahil sa talim ng mga mata niya. Kitang-kita ko ang puot at ngayon ko lamang siya nakitang ganito. Saan ka ba talaga galing? Ang sabi ni paring Edgar, maaga ka daw umalis sa kanila. Patuloy niya. Hindi matanggal ang mga mata niya sa akin. Diretso ang tingin niya sa akin na parang binabasa ang isip ko gamit ang instinct niya. Umiwas na lang ako ng tingin dahil nagigilty ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Baka magising pang mga bata. Sa sinabi ko ay bigla niya akong binitawan. At napansin ko na ang kaninang galit sa kanyang muka ay napalitan ng lungkot. Nagtataka tuloy ako kung bakit bigla siyang nalungkot. Dumiretso na lang ako sa aming kwarto at nahiga. Ni hindi ko na nagawang magbihis. Huminga ako ng malalim habang hinihintay ko ang asawa ko. Maya-maya, narinig ko na rin siyang pumasok sa kwarto namin. Nagtulog-tulugan ako. At nang mahiga na siya sa tabi ko, narinig ko ang pag-iyak niya. Anong drama to? Minulat ko ang mga mata para silipin siya. Nakatalikod siya sa akin at napakasakit ng pag-iyak niya. Ano bang gusto niyang palabasin ngayon? Nakakairita talaga siya. Naiinis ako sa tuwing maririnig kong pagsinok niya. Ang ginawa ko, lumabas ako para magkape. At talagang gusto kong ihampas ang termos dahil wala na namang laman. Nagpakulong muna ako ng tubig sa takore doon sa stove. Hindi ko na naririnig ang pag-iyak ng asawa ko. Siguro nakatulog na siya. Bigla akong naalala si Diana. Pumunta ako sa banyo habang hinihintay ko ang pagkulo ng tubig. Binunot ko ang wallet ko at kinuha ko ang secret SIM ko na nakasingit sa driver license ko. Oo, secret SIM kasi hindi ito alam ng misis ko. Umupo ako sa toilet seat habang pinagsiswitch ang SIM ko sa cellphone ko. Pero nang maisalpak ko na ang SIM, doon ko palang naalala na ubos na pala ang load nito. Sayang naman at gusto ko pa naman sanang tawagan si Diana. Nang matanggal ko na ang SIM sa cellphone, may naamoy ako na parang nasusunog na lata. Pucha, bigla akong naalala yung pinapaklo kong isang basong tubig. Sa taranta ko at labis na pag-aalala, hindi ko na napansin ang paglapag ko sa secret SIM ko sa ibabaw ng pasimano sa loob ng banyo. Lumabas agad ako at nadatnan ko ang takore na umuusok at natuyo ng tubig. Leche naman. Sa inis ko hindi na ako nagkape at natulog na lang ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Akala ko maaga na ako, pero mas maaga pa rin ang asawa ko. Dumiretso ako sa banyo para maligo na. Nadaanan ko yung kusina. Nakahanda na ang almusal, pero alam kong hindi ito para sa akin, kundi sa mga anak ko na papasok sa eskwela. Pagkatapos kong maligo, gising na nga ang dalawa kong anak at ngayoy kumakain na sila kasama ng nanay nila. Kumain ka muna bago ka umalis. Sambit ng asawa ko pero hindi naman to nakatingin sa akin. Oo nga po tay, magbihis ka na rin para makasabay ka na sa amin. Dagdag pa ni Jonah, ang panganay kong babae. Si Mark naman na bunso, abala sa pagkain. Ang totoo, ayokong sumabay kaya binagalan kong pagbibihis. Ayokong makaharap ang asawa ko dahil baka mag-away na naman kami kapag nalaman niyang kulang ang inintrega kong sahod. Ang ginawa ko, iniwan ko na lang ang sobre ng sahod ko sa ibabaw ng Durabox sa kwarto, tsaka na ako dumiretso palabas, papasok sa trabaho. Pinaandar ko ang motor ko at mabilis na nakarating sa construction site na pinagtatrabahuhan ko. Nadatnan ko roon ang helper ko na si paring Elmer. Karpintero kasi ako at ginagawa namin yung mga drawer and cabinets sa isang malaking bahay sa subdivision. Oh, nandiyan ka na pala pare. Nilagari ko na yung mga flyboard na hindi na natin natapos kahapon. Pagsalubong niya sa akin.
Talaga? Pare, sinabi mo ba kay paring Edgar na nagbe-beer house tayo? Kumunot ang kilay niya sa nais sa tinig ko. Ha? Hindi Dalaki akong kausap pare, kaya wala akong pagsasabihan. Naisagot lang niya. Mukhang hinuhuli nga lang ako ni paring Edgar at mukhang nagtagumpay siya. Sana lang, wag na siyang maingay sa asawa ko. Kinuwento ko kay paring Elmer ang nangyari sa amin ni Diana kagabi. At talaga namang halos mamatay siya sa inggit. At labis-labis na panghinayang pagkat naintrega na niya ang sahod niya. Alam ko na pare, babali na lang ako mamaya kay boss. Samahan mo ko pare Sa sobrang pananabik, handa niyang gawin ang lahat. Napangiti na lamang ako. Habang abala ko sa pagsukat, paglalagari at pagpukpok, biglang nag-beep ang text message tone ko. Ninerbiyos ako dahil alam kong si Mrs. ang nag-text. Pagtingin ko sa cherry mobile ko, si Mrs. nga. Nung unay nag-aalangan pa akong buksan ang text niya. Baka kasi tungkol to sa kulang na sahod ko. Pero nang buksan ko na, iba ang nakasaad. Maaga ka daw umuwi mamaya, sabi ni Bunso. Magbike daw kayo. Nakahinga ako ng maluwag. Sinubukan kong umuwi ng maaga, pero naharang naman ako ni paring Elmer. 5:00 ng hapon nang magretiro na kami sa trabaho. Niyaya niya akong mag-inuman sa bahay nila, kasama ng iba pa naming katrabaho. Bilang pakikisama sa kanila, sumama ako. Total wala naman akong pasok bukas, kaya bukas na lamang kami magbabike ni Mark. Inuman, kantsawan, kainan, hanggang sumapit na ang gabi. Hanggang malasing na ang bawat lalaking kasama ko na nakapaikot sa isang mesa. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Alam kong ilang sandali na lang, yayayain na ako ni paring Elmer. Pare, wala akong pera Bulong ko kay Elmer sa harapan ng inuman. Akong bahala sa'yo pare. Ililibre kita. Kinukulit talaga niya ako. Siyempre, gusto ko rin yun dahil libre. Kaya naman nakita ko na lang ang sarili ko na nakaupo na sa loob ng beer house. Kasama si paring Elmer na nakaupo sa tapat ko. Kayakap niya si Dina habang nagyoyosi. At ako, eto. Nakaakbay kay Diana habang hawak ang legs nito. Biglang nagsalita si paring Elmer. Siya nga pala pare. Ano? Binuking ka na ba ni paring Edgar sa misis mo? Lumabas na ang mga kataga sa bibig niya bago pa niya naisip na hindi alam ng kayakap kong si Diana na may asawa na ako. Ano ka mo? Misis? Nagtaka tuloy si Diana at kumalas sa bisig ko. Akala ko ba patay ng asawa mo at ngayon binata ka na? At nagsimula na siyang maghalungkat. Matalim ang tingin na ipinukol niya sa akin. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pangungusap. Para bang binabasa niya ang isip ko gamit ang instinct niya. Naalala ko ang asawa ko. Ganitong-ganito ang mga mata niya kagabi. Ngayon naman si Diana ang nakatingin ng diretso sa akin. At dahil nagigilty ako, kaya umuiwas ako ulit ng tingin. Tulad ng pag-iwas ko sa tinginan namin ng asawa ko kagabi. Oh, bakit umiiwas ka ng tingin? Ibig sabihin totoo. Nagkasalubong ang magkabilang kilay ni Diana. Natigilan ako at natameme. Walang ibang laman ang isipan ko kundi ang asawa ko. So ang pag-iwas ko pala ng tingin sa misis ko kagabi, ang siyang dahilan kung bakit ang galit niya ay napalitan ng lungkot. Ibig bang sabihin na may isang bagay siya na nakumpirma sa akin, kaya ganun na lang siya kung umiyak. Hoy pare, mukhang malalim iniisip mo Nagulat ako sa tapik ni paring Elmer. Ayan Diana, nawala tuloy sa mood si paring June. Tumigil ka na kasi. Binata yung kumpadre ko, ano ka ba? Kapag nabadrip yan, kasalanan mo.
Pinagsabihan pa niya si Diana. Tumigil naman itong isa at muling kumapit sa braso ko. Tinuloy namin ang inuman at kasiyahan. Hindi talaga maaalis sa isipan ng asawa ko, pero pilit ko siyang iwinawaglit. Salamat na lang sa tulong ng alak at bumalik na rin ang sigla ko. Nalalasing na rin ako kaya bago pa ako tuluyang mahilo, niyaya ko na si paring Elmer. Tig-isa kami ng motor. Parehong may angkas na babae sa likod. Parehong alam na ang pupuntahan at parehong landas ang tinatahak. Pagdating namin sa loob, nagkahiwalay na kami ng kwarto. Pero parehong langit ang destinasyon. Kapag yun nga naman ang pinairal, wala ka ng ibang magagawa kundi ang magpaubaya. Sa bawat haplos at sa bawat galaw namin ni Diana, ay alam kong may isang babae na umiiyak at nagdurusa sa kawalan. Ngunit dahil nagpatalo ko sa bugso ng kaligayahang aking natatamasa, paano ko ba maaalala ang babaeng to? Ang asawa ko. Ang babaeng ibinigay at inilaan ng buong buhay sa akin. Tuluyan na akong nilamon ng makasarili kong pagnanasa. Sa gabing to, muling may milagro ang nangyari sa amin ni Diana. At sa gabing to, alam kong muli akong nagkasala sa aking asawa. Nagsindi ako ng apoy. Isang peligrosong apoy. Naaaliw ako sa paglalaro. Ngunit alam ko sa sarili ko na ngayon ay unti-unti na akong napapaso. Gusto ko nang patayin ang apoy, pero hindi ko kaya dahil mahina ako. Lalo ko lamang pinapasiklab ang apoy. Hindi ko napapansin na unti-unti na rin pala akong nasusunog. Alam kong kailanman hindi ko na matutupok ang apoy na ito. Dahil nung una pa lang, naging abo na ako. Ika nga nila, walang apoy na hindi umuusok. Pag uwi ko ng bahay, alam kong naghihintay na naman ang asawa ko. Ginarahe ko ng motor at sa kusina pumasok. Biglang bumukas ang ilaw, kasabay ng pagsangga ko sa isang lumilipad na bag. Lumayas ka na sa bahay na to. Sigaw sa akin ang aking misis. Umiiyak siya. Isang masakit na pag-iyak na tumatago sa puso ko. Ano bang ibig sabihin nito? Takang-taka pa ako. Pero sa loob-loob ko, kinakabahan na talaga ako. May binunot siya sa bulsa niya at pinakita niya to sa akin. Kaninong SIM to? Huwag mo nang itago dahil nakita ko na ang laman ng SIM na to. Sino si Diana? Shit. Naalala ko na. Naiwan ko nga pala yung SIM na yon sa banyo kagabi. Patay kang bata ka. Pero syempre, hindi ako aamin. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi sa akin yung SIM na yan. Bisado ka na nga. Nagmamaang-maangan ka pa. Lumayas ka na. Ayaw na kitang makita. Napakasakit. Kung tutuusin bahay ko to at wala siyang karapatang palayasin ako. Pero para sa mga anak ko, nagpasya muna akong umalis. Pumunta ako kina paring Edgar. Sa mga pagkakataong to, alam kong siya lang ang maaasahan ko. Oh, anong nangyari parit napasugod ka ng ganitong oras? Nag-alala tuloy siya. Pare, pinalayas ako ni Mrs. eh. Nagulat siya sa sagot ko. Ha? Bakit naman? Halika, pasok ka. Pinatuloy ako ni pare at ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Siyempre, hindi lahat. Ang panig ko lang ang kinuwento ko. Lahat pabor sa akin. At ang lahat ng sisi, ipinaratang kong lahat sa asawa ko. Yun na nga pare eh. Lagi niya akong pinagbibintangan na may babae daw ako. Dahil lang sa SIM na yun, pinalayas niya ako agad. Eh hindi naman akin yun eh. Paliwanag ko. Hinarap ako ni pare habang nakaupo kami pareho sa tapat ng 2 tasang kape. Napakaseryoso ng mukha niya. Pare, isang tanong isang sagot. Totoo bang wala kang babae?
Sa tanong niyang to, nakaramdam ako ng kaba. Bumilis ang pintig ng puso ko at pinagpawisan pa nga ako. Pero syempre, hindi ko to pahalata. O, wala nga pare, ano ba? Pagsisinungaling ko. Napabuntong hininga siya. Halatang hindi naniniwala. Sige pare, hayaan mo't sasabihin ko sa mari mo na kausapin ang asawang bukas. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Halos madaling araw na rin. Pahuling salita niya. Nawala ang lasing ko sa nangyari. Hindi ko lubos maisip na ganoon kabilis akong napalayas ng asawa ko. Siguro nga guilty ako. Hindi tuloy ako nakatulog buong magdamag. Kinabukasan, nagkakape ako sa terrace nila nang mapansin ko ang asawa ko na naglalakad sa daan. Mabilis akong tumayo at tumakbo papasok ng bahay bago pa niya ako makita. Nagkasalubong kami ni Mare sa loob at sinabihan ko siya na huwag sabihin sa asawa ko na nandito ako. Nagtago ako sa may kusina. Sa lakas ng boses nila, naririnig ko ang usapan nila. Hindi nga ako nagkamali. Tunay na hinahanap nga ako ng asawa ko. Dumungaw ako sa pinto para silipin ang dalawa sa labas. At ang asawa ko ang una kong nakita. Mas lumalang itsura niya. Lubog sa eyebags ang mga mata niya at para bang lalo siyang nangangayayat. Iniisip ko kung bakit matapos niya akong palayasin. Heto siya't hinahanap ako. May plano akong hindi na bumalik sa bahay at wala akong planong humingi ng tawad sa kanya kailanman. Ngunit siya, hindi niya ako matiis. Ayokong isipin na kaya niyang lunukin ang pride niya para sa akin. Nasasaktan kasi ako at ewan ko kung bakit. Nahabag ang damdamin ko. Nababagabag ako na para bang ginugulo ako ng konsensya ko. Gusto kong umiyak pero hindi ko alam kung papaano ba umiyak. Oh, ba't ka nagtatago kay Lynn? Ginulat ako ni paring Edgar. Nasa likod ko siya at kalalabas lang sa banyo. Pinupunasan pa niya ng tuwalya ang buhok niya. Mukhang katatapos lang maligo. Hindi ko nasagot ang tanong niya. Kaya muli siyang nagsalita. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Hindi mo ba nakikita? Tinatakot ka lang ng asawa mo. Anong ibig mong sabihin, pare? Pagtataka ko sa sinabi niya. Pare, kagabi nung palayasin ka ng asawa mo, alam kong ayaw niyang gawin yun. Hindi niya yun sinadya at ginusto, kundi ginawa lang niya yun para takutin ka. Hindi ko pa rin nauunawaan ang nais niyang ipabatid. At nang mahalata niya sa mukha ko ay muli siyang nagsalita. Alam mo kasi pare, yan lang ang alam na panakot ng mga babae para hindi natin sila iwan. Kagabi, imbis na umalis ka sa inyo, sana sinuyo mo na lang siya. Sana humingi ka na lang ng sorry. Sana'y nilambing mo siya. Dahil yun lang naman ang hinahanap ng babae sa ating mga lalaki. Ang ituring silang babae. Napalunok ako nang maalala ko ang mga araw na nagdaan. Kailan ko nga ba huling sinabihan ang asawa ko ng I love you? Kailan ko nga ba siya huling pinatawa? Ang turing ko sa kanya, parang kasambahay lang, na inaasikaso ang mga anak ko araw-araw. Maglilinis ng bahay, maglalaba, magluluto, tapos pasasahurin ko sa entrega ko. Narealize ko na unfair nga ako sa kanya all these years. Mas mahirap pa pala ang trabaho niya kaysa sa trabaho ko. Ako 8 hours lang, siya 24 hours a day. Buong buhay ko, tinrato niya akong parang hari. Siya naman, hindi niya naranasang maging reyna. Pero ni minsan, hindi siya nagreklamo. Sa kabila ng lahat ng reklamo ko. Tapos ang lakas pa ng loob kong sabihing malas ako sa asawa. Gayong napakaswerte ko pala. Tapos, nagawa ko pang mga liwa. Ang dami kong hinahanap sa kanya. Hindi ko napapansin ang mga maliliit na bagay na nagpapatunay na nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ko. Tumakbo ako palabas para puntahan ang asawa ko. Gusto ko siyang yakapin at sabihin kung gaano ko siya kamahal. Pero paglabas ko wala na siya. Kaalis lang niya pare eh. Sabi ni Mare. Ahabulin ko na sana siya. Pero paglingon ko sa gate, nakita kong papasok si Jonah.
ang panganay kong anak. Tay, ba't nandito ka? Di ba may pasok ka? Bigla na lang siyang umiyak at tumakbo palapit sa akin. Para yakapin ako. Ayoko nang pumasok, tay. Niyakap ko rin siya. Ngayon lang niya ako niyakap ng ganito. Inaasar nila ako sa school. Kasi mahirap lang daw tayo. Anak daw ako ng construction worker. Kung di lang daw dahil sa scholarship ko, hindi naman daw ako makakapag-enroll sa school na yun. Ang totoo, wala lang sa akin yun, tay. Alam mo kung bakit? Napatigil siya sa pananalita para habulin ang hininga niya at punasan ang kanyang luha. Dahil isa lang yung sinasagot ko sa kanila. Oo, mahirap nga ako. Pero mas nanaisin ko namang maging mahirap. Pero buo naman ang pamilya ko. Hindi tulad nyo na mayayaman nga. Pero mga broken family naman kayo. Alam niyo ba, tay? Nananahimik sila pag yun yung sinasagot ko. Awang-awa ako sa anak ko. Hindi ko alam na namang problema pala siya ng ganito sa school. Nasaan ba ako sa mga panahong kailangan ng anak ko nang magtatanggol sa kanya? Kaya itay, please, umuwi ka na sa bahay. Ano pang isasagot ko sa mga classmate ko kung broken family na rin tayo? Ang pamilya lang natin ang tanging maipagmamalaki ko sa mundong to. Parang tinaga ng 10 sibat ang puso ko sa narinig ko sa anak ko. Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit at ipinangako ko sa sarili ko na mula sa araw na ito, magiging karapat-dapat na akong ipagmalaki ni Jonah. Nagpasalamat ako kina paring Edgar at sa asawa niya. Tapos, nagpaalam na ako sa kanila kasama ng anak kong si Jonah. Ay umuwi na kami sa bahay. Pagdating sa bahay, ay wala ang asawa ko. Malamang hinahanap pa rin niya ako hanggang ngayon. Ang tanging nadatnan ko lang ay ang bunso kong anak na si Mark. Abala siya sa pagpupunas ng bisikleta niya na nakastand ngayon sa harapan niya. Maalaga talaga siya dahil araw-araw ko na lang siyang nakikitang nililinis ang bike niya. Mark, nasan mama mo? Tanong ko sa kanya. Umalis po tay, pero hindi ko po alam saan pumunta eh. Tapos nilingon niya si Jonah. Pinababantayan nga po niya ako kay ate, pero iniwan din ako. Patuloy niya. Napangiti na lang ako. Buti naman at wala pang alam ang bunso ko sa nangyayari. Pero saan naman kaya ako hinanap ng asawa ko ngayon? Jonah, bantayan mo muna kapatid mo. Hanapin ko lang ang mama niyo. Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang sumabat si Mark. Itay, magbike na tayo. Sigaw niya sa akin. Mamaya na anak, hanapin ko muna. Hindi na, ngayon na po. Nagulat ako sa kanya. Kaya naman biglang tumaas ang presyon ko. Mark, ang sabi ko mamaya na. Huwag kang matigas ang ulo. Ganyan ka naman tayo eh. Laging mamaya na. Tapos mamaya. Bukas ulit. Tapos mamaya na naman. Alam mo ba, tinutukso ko ng mga kaklaro ko at kaklase ko. Bigla siyang napaiyak. Parang matanda kung maglabas ng sama ng loob. Siyempre, hindi ko na naman alam ang panunukso ng mga kalaro niya. Ano bang alam ko sa pamilya ko? Ang alam ko lang yata ay may asawa ko at 2 anak. Bukod dun wala na. Isang paa akong lumuhod sa tabi ng anak ko. Bakit? Ano bang tinutukso nila sa'yo? Tanong ko. 10 years old na daw po ako pero wala pa rin akong bike. Nakayuko niyang tugon. O di ba? Last year pa kita binila ng bike. Yun na nga po tay. Ibinili niyo lang po ako ng bike pero hindi niyo naman ako tinuruan. Paano ko po ipapakita tong bike ko sa mga kalaro ko kung di naman ako marunong? Unti-unti kong nalaman na napakawala kong kwentang ama. Parang tinaga na naman ako ng 10 sibat sa puso. 1 taon na pala akong hinihintay ng bunso ko. 1 taon siyang nagtiis dahil gusto niyang ako ang magturo sa kanya. Sige na po tayo. Turuan niyo na po si Mark. Ako na lang pong maghahanap kay mama. Baka
Nagpunta yun kila Lola eh. Nakangiting sambit ni Jonah. Niyakap ko ng mahigpit na mahigpit ang dalawa kong anak. Pasensya na kayo kay tatay ha. Ngayon, alam ko na kung papaano umiyak. Umalis si Jonah. Ako naman, sinimulan ko ng turuan magbike si Mark. Pinasakay ko siya sa bike niya, tapos ginawakan ko ang upuan ng bike para alalayan siyang huwag matumba. Kapag pinidal mo na, diretso lang ang tingin sa daan ha, paalala ko. Okay tay, pero wag po kayong bibitaw ah. Ano? Paano ka naman matututo kung di ako bibitaw? Napaisip ako. Kailangan pa bang may bumitaw para lang matuto ka? Pinaandar na ni Mark ang bike. Unti-unti na siyang natututo sa tamang pagpipedal. Kaso magalaw pang manibela. Kailangan pa niyang matutong magbalanse. Kaya habang tumatakbo ang bike, binitawan ko ang pagkakahawak ko sa upuan. Dire-diretso sa pagtakbo ang bisikleta. Pero habang papalayo siya, bumabagal naman ang takbo niya hanggang sa mawalan siya ng balanse at natumba sa kanyang bike. Tumakbo ako palapit sa kanya. Ayos ka lang ba? Agsakit hutay eh. Nasugat po yung tuhod ko. Halatang gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya. Gusto talagang matuto ng batang to. Anak, lakasan mo ang loob mo. Kailangan talagang masaktan ka muna bago ka matuto. Ang alam ko, kino-comfort ko ang anak ko. Pero mukhang ako ang apektado at tinamaan sa sarili kong sinabi. Sa tingin ko, kailangan mo muna talagang masaktan at magdusa bago ka pa matuto. June? Napatulala ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko mula sa likod ko. Paglingon ko, una kong nasilayan ang mukha niya. Nakangiti siya pero may luha naman sa kanyang mga mata. Nilapitan ko siya at niyakap ko siya ng buong puso. Walang katagang lumabas sa aming mga bibig, basta't nakayakap lang kami sa isa't isa at pinapakiramdaman ang bawat panig o pintig ng aming puso. Corny man pero nagawa kong ibulong sa kanya ang nilalaman ng aking puso. I love you. Ngayon lang naging masaya ang buhay ko. Pero ang buong akala ko, nalampasan na namin ang matinding pagsubok na to. Nagsisimula pa lang pala ang kapalaran na ipaintindi sa akin ang mga pagkakamali ko. Lumipas ang mga araw na naging maayos muli ang pamilya ko. Ngunit makalipas lamang ang 2 linggo, heto na naman ako. Hindi mahirap iwasan ang tukso eh. Ang problema, nagpapadaig ako, nagpapatalo. Muli akong niyaya ni paring Elmer na mag-beer house. At dahil maayos na ang lagay ng pamilya ko, sumama ako. Siyempre wala nang problema eh. Wala na akong aalalahanin. Okay na naman ako. Ganyan naman ang tao eh. Kapag may problema, napakabait, napakaamo. Lahat pinagsisisihan. Lahat ng nagawang pagkakamali gustong itama. Halos magpakasanto matanggal lang ang problema. Pero pagkatapos nun, ano na? Babalik na naman sa dati. Kapag walang problema, wala ring inaalala. Nakakalimutan na ang lahat at tiyak gagawa na naman ng kalokohan. Pagdating namin sa beer house, muli ko na namang nasilayan si Diana. Tila ba mas lalo pa siyang gumanda ngayon. Naaakit na naman ako sa alindog ng tukso. Uy June, long time. No time ah. San ka ba nagpupunta ha? Pagbati sa akin ni Diana. Sa bati pa lang niyang yun, napa-order na agad kami ni paring Elmer ng 10 bote ng San Mig. Walang humpay na tawanan, kantahan, halikan. At syempre, haplos na rin. Nagpakasarap ako ng walang inaalala. Nakalimot ako ng todo. Walang inintindi, kundi aliwin lang ang sarili ko. Ni hindi man lang sumagi sa aking isipan ang naging problema ko kamakailan lang. Ni pangalan ng asawa ko nakalimutan ko. Pagkatapos sa beer house, san pa bang aasahan yung kasunod? Oo, tumpak. Tama. Nauwi na naman ang gabing yun sa isang pagkakasala. Pinaupo niya ako sa gilid ng kama.
Kumandong siya sa akin, kasabay ng paghalik niya sa labi ko. Hoy June, matagal kang nawala, kaya dapat bumawi ka sa akin ngayon na. Sambit niya. Nakatingin ako sa mga mata niyang mapang-akit. Parang nahihipnotismo ako. Bigla niya akong tinulak at napahiga naman ako sa kama. Tapos habang nagkakatitigan kami, ay unti-unti na siyang nag-alis ng mga suot niya sa harapan ko. Kumalat ang espiritu ng alak sa buong katawan ko nang makita ko ang alindog niya. Kaya naman kahit nakahiga ako sa kama, nagawa ko ring alisin ang pang-itaas na damit ko. Napapikit ang mga mata ko sa sobrang kiliting na darama ko. Napapaliyad ako, nanginginig. Hanggang sa hindi ko na makayanan pa, maya-maya'y bigla akong napamulat. At nang mapalingon ako kay Diana para tignan sana siya, ay nasindak ako at bigla ko na lamang siyang naitulak palayo. Natakot ako kasi parang naaninag ko ang mukha ng asawa ko sa mukha ni Diana. Bakit pa bigla na lang siyang pumasok sa isipan ko? Sa nervyos ko, napaupo ako sa gilid ng kama. Napatingin ako sa kaliwang kamay ko. Sa kaliwang palasinsing ang daliri ko na may pinagbakatang singsing. Bakit? Pagtataka ni Diana. Napaupo din siya sa likod ko. Wala. Nakayukong tugon ko. Kung may problema ka, kalimutan mo muna. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakayuko. Humawak siya sa balikat ko at nagulat na lamang ako nang halikan niya ang tenga ko sabay bulong. Halika na. Tutulungan kitang makalimot. Hinalik-halikan niya ang tenga ko. Hindi naman ako mapakali sa kiliting dulot nito. Napapikit ako. Nasa isipan ko ang asawa ko sa mga sandaling to. Ngunit sa bawat pagpikit ko, unti-unti siyang nabubura sa alaala ko. Nadadala ako sa ginagawa ni Diana. Habang nai-imagine ko ang asawa ko na nakamukmok sa aming kama at umiiyak habang naghihintay sa pag-uwi ko. Naguguluhan ang isip ko. Ang puso ko kayakap ang asawa ko, pero ang katawan ko kayakap ang kalaguyo ko. Alam kong sa bawat haplos ni Diana, luha ang katumbas kay Lynn. Ngunit sadyang marupok ang lalaki. Lalo na kung malinamnam ang putahing nakahain. Sinulit namin ang gabing yun ni Diana. Sinulit namin ang pagkakataong maangkin ng isa't isa. At syempre, sinulit ko ang perang ibabayad ko sa kanya. Kapag maayos ang lagay mo at wala kang problema, malaya kang gawin ang gusto mo nang walang inaalala. Kasi alam mo na sa bandang huli magiging okay din ang lahat. Hindi mo na inaalala na maaaring may masaktan kang iba. Sa bagay, hindi mo yun agad may isip. Kasi sa mga oras na yun, ang kaligayahan mo lang ang naiisip mo. Pasado 1:00 ng madaling araw, nang ihatid na namin ni paring Elmer ang dalawa. Siyempre, okay na ako. Kaya ngayon, bumabalik na sa akin ang konsensya ko. Nag-enjoy ka ba pare? Tanong sa akin ni paring Elmer. Pareho kaming nakasakay sa motor namin. Magkatabing nakaparada sa labas. Oo naman, ikaw ba? Siyempre. Ano pare, bukas ulit. Natigilan ako sa tanong niyang yun. Kinuha ko ang pagkakataon para tanungin siya. Pare, matanong ko lang, anong gagawin mo kapag nahuli ka ng asawa mo? Bigla siyang tumawa ng malakas. Hinding-hindi niya malalaman to pare. Alam mo bang 12 talaga ang 10 utos? Ang pang-11, huwag na huwag kang papahuli. At ang pang-12, kapag nahuli ka, huwag na huwag kang aamin. Kalokohan. Puro kalokohan talagang alam niya. Dumaan pa ang mga araw na muling napapadalas ang paglabas ko.
muling umuuwi ng 10 oras ng gabi, muling kumukupit sa sahod at laging hinuhotel si Diana. Hanggang dumating na ang gabi ng paniningil ng kapalaran. Nanunood kami ng TV nang dumating si paring Edgar sa bahay. Gusto daw makipag-inuman, kaya nagpabili ako ng long neck Emperador brandy. Pumwesto kami doon sa tambahin sa bakuran namin. Tulog na kasi yung mga bata. Narinig mo na ba yung balita, pare? Nagbukas siya ng usapin. Ano? Yung tungkol kay paring Elmer. Nanlaki ang mga mata ko at nakadama ako ng kaba. Iniisip ko na baka nahuli na siya ng asawa niya sa kanyang pambababae. Ano bang nangyari kay paring Elmer? Manginig-nginig ko ang tanong. Balita ko kasi, nang babae daw yung manugang niya. Ano ka mo? Si Jimmy ba? Yung asawa nung anak niyang si Joyce? Oo, siya nga. Siya pa lang naman manugang niya, di ba? 17 pa lang kasi, nagpabuntis na. Ayan tuloy. Mukhang maagang magiging single mom. Pailing-iling pa. Ano bang ginawa ni paring Elmer? Halos di ko na malunok tong tagay ko. Yun na nga, ang nakakapagtaka. Wala man lang siyang ginawa. Kung ako yun, bubugbugin ko yun, no? Napaisip ako. Siguro wala siyang ginawa dahil na-realize niya na pareho lang sila ng ginawa ng manugang niya. Naalala ko ang anak kong si Jonah. Darating ang araw, alam kong mag-aasawa din siya. At kung sakaling nakakalusot ako sa asawa ko ngayon sa pambababae ko, malamang kay Jonah, sumemplang ang karma ko. Napalunok ako. Bigla akong natakot. Para akong gumawa ng sarili kong multo. Nanginginig ang mga kamay ko. Kailangan ko na talagang tigilan ang pambababae ko. Hindi bukas, kundi ngayon na. Pare, may aaminin sana ako sa iyo . Buong tapang kong sinabi sa pinsan ko na kumpare ko. Pagkatapos niyang tumagay, tumingin siya sa akin. Ano yun? Kasi, ang totoo niyan, tiningnan ko siya ng mata sa mata. May babae ako. Napabuntong hininga siya. Alam mo pare, mukhang hindi mo dapat sa akin yan inaamin. Tugon niya. Naalala ko ang asawa ko. Sino bang lalaki ang umamin sa asawa niya na may babae siya? At sinong asawa ba ang naniniwala pa sa mister nilang magbabago na siya matapos siyang amining may babae siya? Pare, hindi ko yata magagawang sabihin yun sa misis ko dahil alam kong masasaktan siya. Pucha naman. June, sana nung una pa lang naisip mo na yan. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Tama siya. Sana nung una pa lang naisip ko na. Pero dahil marupok ako, nagkamali ako bago ko pa na-realize. Nandiyan na yan pare. Natutuwa akong marinig ang pag-amin mo. Salamat sa tiwala. Ang masasabi ko lang, tigilan mo na yan habang may pagkakataon ka pa. At makakaasa kang hindi ito malalaman ni Mari. Basta't ipangako mo lang na magbabago ka na. Malaki ang pasasalamat ko dahil may kumpari ako ang katulad niya. Dahil sa sinabi niya, nakabuo ako ng desisyon. Titigil na ako. Hindi bukas, ngayon na. Sige pare, maiwan muna kita. May pupuntahan lang ako. Paalam ko sa kanya. Tatayo na sana ako pero bigla niyang kinabig ang kamay ko. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko yung babae ko. Makikipaghiwalay na ako sa kanya. Para saan pa? Para magkasala ka na naman? Huwag mo na siyang puntahan. Hayaan mo na lang siya. Sambit niya. Pero pare, baka manggulo siya kapag hindi ako nakipaghiwalay ng maayos sa kanya. Okay. May number ba o may number ka ba sa kanya? Tawagan mo na lang siya imbis na katagpuin mo pa. Naalala ko yung panibagong secret SIM ko. Kinuha ko sa wallet ko at isinalang sa cellphone ko. Tinawagan ko si Diana. At nang sagutin niya, napalingon ako sa bahay. Kinalabit ako ni paring Edgar. Nakita ko ang asawa ko na palabas ng pinto at may dalang isang platitong pulutan.
Sa sobrang taranta ko, pinatay ko ang call at hinagis ko ang cherry mobile ko kung saan. Bumilis ang paglalakad ng misis ko papalapit sa amin, kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso ko. Nang mailapag na niya sa mesa ang hawak niyang pulutan, ay hinarap niya ako. "Bakit mo tinapan ang cellphone mo nung makita mo ko?" Sigaw niya. Galit siya at ang mukha niya ay punong-puno ng pag-aalala. "Ha? Anong cellphone? Wala naman akong hawak na cellphone na." Pagkukunwari ko. Nagkatinginan pa kami ni paring Edgar. Ang problema, nagring at nagliwanag ang cellphone ko dun sa may damuhan. Patay. Matapos akong bigyan ng masamang tingin ni Lynn, tinungo niya ang kinaroroonan ng cellphone ko. Naataranta ako. Siguradong si Diana ang tumatawag dahil siya lang naman ang laman ng secret SIM ko. Malamang nag-callback siya gawa ng paghang ko kanina. Bumubuo na ako sa isipan ko ng idadahilan kay Lynn habang pinupulot niya ang cellphone ko. Nakaharap siya sa akin. Tumatagos ang titig niya sa kaluluwa ko. Nang sagutin niya ang tawag, hindi siya nagsalita. Pinapakinggan lang niya ang kausap niya sa kabilang linya. Ano kayang sinasabi ni Diana ngayon? Kinakabahan na ako ng gusto. Ilang sandali lang, napansin ko ang namumuong luha sa magkabilang gilid ng mga mata niya. Sino si Diana? Nadigilan ako. Hindi ako makasagot. Hindi ko maibuka ang bibig ko. Ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong sasagot ko. Napansin yata ito ni paring Edgar, kaya napatindig siya para saluhin ako. Mare kasi. Ngunit hindi pa man siya natatapos magsalita, binara na siya kaagad ni Lynn. "Pare please, huwag ka munang makialam dito. Huwag mo nang pagtakpan ng kumpare mo." At sa pag-iyak ng asawa ko, napilitan akong umamin. Magpapaliwanag ako. Maling sagot ko. Bigla niya akong sinampal. Sampal na katumbas ng puot. Tumakbo si Lynn papasok ng bahay. Hinabol ko siya at nang matapat kami sa pinto, kinabig ko ang braso niya. "Hayaan mo naman ako magpaliwanag." "Sige. Ano pang pananakit ang sasabihin mo?" Sa paglingon niya sa akin, nagtagpo ang mga mata namin. Nasindak ako sa takot nang makarating sa isipan ko na mawawasak na ang pamilya ko. Pananakit? Yun lang ba yung naiisip niya ngayon? Ano? Hindi ka makasagot. Kung alam ko lang, June. Akala ko nagbago ka ni. Sana. Noon pa kita hiniwalayan. Sigaw niya. Hindi namin agad napansin. Nagising na pala si Jonah. At nasa sala lang siya at nakikinig sa usapan namin. "Ma, anong ibig mong sabihin? Maghihiwalay na ba kayo ni tatay?" Maluha-luha niyang tanong. "Anak, pumasok ka sa kwarto mo at matulog ka muna." Ako ang sumagot. Tumakbo si Jonah palabas ng kusina na may sama ng loob. Hindi ko na siya pinansin at muli kong nilingon ang asawa ko. "Lynn, sa maniwala ka man o sa hindi, gusto ko nang tigilan ng babaeng yun. Mahal kita. At kung nang babae man ako, hindi ibig sabihin nun hindi na kita mahal. Tawag lang ng laman yun." Paliwanag ko. "Pucha, anong klaseng rason yan? Bakit? Ikaw lang ba may sakripisyo sa buhay, ha? Ikaw lang ba ang may pangangailangan? Alam mo, ang mabuti pa, June, maghiwalay na lang tayo. Mamili ka, umalis ka sa bahay na to, o kami ng mga anak ko ang aalis." Napakaseryoso niya sa pagbibitiw ng mga salita. "Hindi mo naman kailangang gawin to eh. Nakahanda akong magbago." Pilit ko siyang niyayakap pero nagpupumiglas siya. "Ayoko na, June. Ayoko na. Nung una sinabi ko sa sarili ko na ayos lang kahit mambabae ka. Pero ngayon na nangyari. Masakit pala. Masakit kasi nung nambabae ka, parang mo na rin sinabi sa akin na hindi mo na ako mahal. Hindi totoo yan. Mahal kita." Napasigaw na ako. Pailing-iling siya. Ayos lang sa akin. Kahit hindi mo na ako mahal. Handa pa rin kitang tanggapin dahil mahal na mahal kita. Pero sa ginawa mong to,
Pati pagmamahal ko sa'yo binubura mo na. Ano pang pangahawakan ko ngayon, June? Tuluyan na siyang umiyak at ngayon nagpaubaya na siya na yakapin ko siya. Habang yakap ko siya, napatunayan ko kung gaano ko kamahal o kung gaano ako kamahal ng asawa ko at kung gaano ako nagkasala sa kanya. Nagulat kami pareho nang marinig namin ang pagsigaw ni Bunso. Ma! Ma, si ate may dugo! Hinihingal siya habang nakaturo sa direksyon ng banyo. Biglang nabalutan ng kilapot ang buong katawan ko. Mabilis kaming tumakbo papuntang banyo. Bawat yapak ko, sumasabay sa kabog ng dibdib ko. Nanlambot na lang ang mga tuhod ko nang makita ko si Jonah na nakahandusay sa loob ng banyo. Dumanak ang dugo sa sahig na nagmumula sa kaliwang wrist niya. Binuhat ko siya. Kinalong ko siya sa aking bisig para itakbo sa ospital. Mabuti na lang at dala ni paring Edgar ang tricycle niya. Ako mismo ang nagmaneho. Pinalipad ko ang tricycle hanggang ospital sa pag-asang maisasalba ang buhay ng anak ko. Pagdating sa ospital, isa lang ang pinayagan nilang pumasok sa emergency room. At sa tingin ko, mas kailangan ni Jonah ang kalinga ni Lynn kaysa sa akin ni walang kwenta. Naiwan akong nakaupo sa waiting area kasama si paring Edgar at ni Bunso. Huminga ako ng malalim. Malalim na malalim. Hindi ko lubos maisip na magagawa ito ng aking anak. Kailangan pa bang may bumitaw para matuto? Kailangan bang masaktan at magdusa para matuto? Mga ilang minuto pa, wala pa ring lumalabas mula sa emergency room. Napansin ko ang pintuan ng isang sagradong lugar, ang chapel sa loob ng ospital. Sa unang pagkakataon, lumuhod ako. Bawat patak ng luha ko ay nagpapabigat ng husto sa puso ko. Isang salita lang ang lumabas sa aking bibig. Patawad. Paulit-ulit kong sinasabi kasamay luha at bighati. Patawad. Patawarin mo ko. Sumisikip na ang dibdib ko dahil sa tindi ng pagtangis ko. Itay, nagkamalay na daw po si ate. Sigaw ni Bunso sa likod ko. Ang buhay parang klima. Minsan tag-araw, minsan tag-ulan. At kung ang problema ay ulan, tandaan mo na darating lang yan at lilipas. At kung ang kasiyahan ay tag-araw, ganun din. Darating lang at lilipas din. Ang mahalaga ay kung paano mo pagdadaanan ng ulan. At kung paano ka makikitawa sa tag-araw. Naging malinaw na kay Lynn ang lahat. Tinulungan ako ni paring Edgar na magpaliwanag sa kanya. Gumaling si Jonah at nangakong hindi na uulitin yun. Tinigilan ko na rin ang pagbe-beer house ko at lalo na pambababae. Itinuon ko ang lahat ng oras ko para sa pamilya ko. Si Diana, hinayaan ko na siya. Hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. Wala na akong pakialam dahil alam ko naman na ganun din siya sa akin. At ang unang ginawa namin na mag-anak ng maayos na ang lahat ay ang pumunta ng SM. Nag-date kami ng pamilya ko at kumain. Ginagawa na namin to kada linggo pagkatapos naming magsimba. Walang kasing sarap sa pakiramdam kapag buo ang pagmamahal mo sa pamilya. Sa pang-araw-araw nating gawain, hindi na natin napapansin kung alin nga ba ang quality time at alin ang wasted time. Isa lang ang masasabi ko, pagdating sa pamilya, make your own time.